Mga kabalik, may kailangan tayong pag-usapan at hindi ito tungkol sa politika lamang. Ito ay tungkol sa pagkatao natin bilang Pilipino at kung gaano kababa ang tingin sa atin ng mga taong dapat naglilingkod sa bayan. Kamakailan sinabihan tayo ng Department of Trade and Industry na kaya daw ang 500 pesos Noche Buena para sa isang pamilya. Mga kabalik, saan? Kailan? Paano? Sa panahon na tumaas ang presyo ng ham, keso, pasta, mantika at kahit ang itlog tumalon ang presyo, may nagsabi sa atin na 500 piso sapat na para sa isang Pasko. Sabihin na nating basic, pero kahit basic hindi realistic at hindi ito makatotohanan. Ang mas masakit, para tayong sinabihang okay na yan habang sila ayaw na basic pagdating sa sariling budget nila. May allowance, may travel fund, may confidential fund, pero para sa atin, 500 pesos daw sapat na. Di ba insulto yun? Ngayon, bakit ako galit? Bakit tayo dapat magalit? Kasi habang pinag-uusapan natin ang 500 piso, sa likod nito, bilyon-bilyon ang nawawala sa flood control projects. Overpricing, ghost projects, fake bidding, kickbacks na hindi naman ghost dahil kita mo sa mansyon, SUV at farmlots ng mga sangkot. Ayon sa Inquirer Diplomat Al Jazeera, documented reported, investigated, hindi to chismis. At sino ang nakulong? Mga engineer. Yung walang laban, pero yung politiko, tahimik, malinis, walang gasgas, walang kaso, walang accountability. Kaya tuloy ang mga mahihirap, naghihigpit ng sinturon habang ang ibang opisyal, naghihigpit ng Rolex sa relo nila. At habang nangyayari lahat yan, pumalo pa ang balita na ang PGH, ang pinakamalaking pampublikong ospital sa bansa, ay nasa critical situation dahil sa kakulangan ng pondo. Mga kabalik, paano nangyari to? Sino ang pinapatay nito? Hindi politiko, hindi mayaman, hindi opisyal. Kung ang mahihirap, ang mga walang pambayad sa pribado, ang mga umaasang gagaling sila kasi serbisyo ng bayan to. Pero paano mo pagagalingin ang tao kung ang mismong ospital naghihingalo sa budget? Equipment kulang, supplies kulang, beds kulang, ICU capacity sumasablay. Pero pondo sa mga infrastructure projects na palpak, overflowing. Ang tanong, sino ang inuuna nila? Tayo ba o bulsa nila? At ito pa isang masakit, sa mga investigasyon, sa mga hearing, sa mga pangako ng transparency, hanggang ngayon, puro delay, puro ongoing review, puro ililift namin yung hearing, pero ilang buwan na, wala, tahimik. Para tayong sinasabihang walang nakikita, walang naririnig, walang sasabihin. Pero nakita na ng bayan, naririnig na ng bayan, at oras na para magsalita ang bayan. At mga kabalik, mga ka-mindshift, bago tayo tumuloy sa huling punto, may isa pa tayong realidad na hindi pwedeng palampasin. Mamaya marami ang magrarally, marami ang lalabas ng bahay, hindi dahil gusto nilang makipagsigawan, kundi dahil pagod na ang taong bayan. Ito ang sigaw ng mga Pilipinong sawang-sawa na sa panggagago. Ito ang boses ng mga pamilya na hindi makakain ng maayos. Ito ang hinaing ng mga pasyenteng hindi makapagpagamot sa PGH. Ito ang galit ng mga manggagawang walang benepisyo. Ito ang sakit ng mga Pilipinong niloloko taon-taon, budget after budget. At mamaya, lalabas ang tao. Makikita natin kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng gobyerno. Pero tandaan natin, hindi ito tungkol sa gulo, hindi ito tungkol sa kulay, hindi ito tungkol sa partido. Ito ay tungkol sa katotohanan na hindi na pwedeng manahimik ang mga Pilipino. At kung may isang bagay na mas malakas kaysa sa korupsyon, ito yon. Kapit-bisig na mamamayan sa sawa sa kasinungalingan. Mga kabalik, mga ka-mindshift, hindi ito rant hindi ito drama. Ito ay realidad. Hindi na pwedeng manahimik, hindi na pwedeng pumayag, hindi na pwedeng bahala na. Kasi habang silent tayo, may mga Pilipino sa PGH na hindi na nagigising, may mga batang nagugutom, may pamilyang hindi makapag-Noche Buena, may Paskong hindi masaya dahil ninakawan ng bayan ang sariling mamamayan. Kahit ano pang kulay mo, ano pang partido mo,
Ano pang pinaniniwalaan mo, isa lang ang totoo. Sobra na ang panggigipit, sobra na ang kasinungalingan, sobra na ang kawalang hiyaan. At kung hindi tayo aangal, kung hindi tayo gagalaw, kung hindi tayo magsasalita, walang mababago sa bansang mahal natin. Mga kabalik, mga ka-Mindshift, hindi tayo galit dahil mahirap ang buhay. Galit tayo dahil may nagnanakaw na ng buhay ng mahihirap. Magising na tayo, yun lang. Truth in motion, minds align, across park paths, social streams in time.